Magandang hapon mga kalapatids. Katulad nga nung sinabi ko din sa huling vlog ko, din sa huling vlog na pinagawa sa akin ni Boss Pao. At nandito ako ulit sa Luisita. At ito ay na-accomplish ko na naman yung bagong project ko sa kanya mga kalapatids. Ito, papakita ko sa inyo. So ito pala hagdanan ito mga kalapatids. Hindi ito dati nakapwesto rito. Ito yung luma niya hagdanan. So ito pala, nahihirapan yung mga nag-aalaga ng manok niya pag naglilinis sa taas. So, in-request nung isang manager niya na sinegnig na kung maaari ilipat dito. So, nagkasundo sila ni Boss Pao at ilipat namin dito yung hagdanan. So, totally, hindi na magagamit yun. Parang ito yung ginawa ko sa kanya mga kalapatids. Papakita ko sa inyo. Mga kalapatids. Ito pala, pinalagyan na rin niya ng gate para hindi nakakapasok yung mga kambing mga kalapatids. Ayan, oh. Kung wala kasing gate dito mga kalapatids at hindi pa ito nakaganires at wala pa itong ganito na pwesto ng mga manok na inahin, yung mga kambing lagi nagpapasokan dito. So, a request nung ninegnek na baka pwede lagyan ng gate. So, ito mga kalapatids, lagyan namin ng gate, kabilaan yan. So, ito nga pala mga kalapatids yung project ko sa kanya ng huli. So, ang sukat nga pala nito mga kalapatids is 64 feet by 26 feet mga kalapatids. Ang sukat niya is 26 feet yung pababa niya, and then yung paganyan niya is 64 feet. So nilagyan ko mga kalapatids ang poste yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, bali siyam na poste mga kalapatids ang nilagay namin. So ang nilagay pa lang poste mga kalapatids is tubo na 24. Tapos yung tubo na mga kalapatids, nilagyan ko ng plate sa loob ko. So ito, hindi ko ito pinakain sa halo. So ang nangyari mga kalapatids, meron simento and then nilagyan namin ng plate. Yung tubo na to is nakapatong dun sa may plate and then nilagyan lang namin ng simento. Pero pag ito natanggal mga kalapatids, makikita nyo yung plate na nandiyan at nakapatong ito. So mga kalapatids, ang request nung farm manager niya rito is sinegnig at saka ni Boss Pao na ipahis nga ito, and then ito, nasemento na to, mga kalapatids. So, yung mga manok na mga inahin niya, at din ilalagay para maluwag tignan at para malinis tignan. And then, ang sabi ko dun sa farm manager niya, baka pwede, lalagyan ko ng biyak sa may gitna. Ayan, katulad nga nito, mga kalapatids. Mga kalapatids, mga kanokis, o mga kasabong. Ayan, mga kalapatids. And then, nilagyan ko rin sa gitna, nandaanan papunta doon sa merong creek, sa merong likod para pag nag-i-spray yung mga tauhan niya rito, pag nagsimula sila sa may babaw, pag in-spray ng tubig, malalaglag dito ngayon yung mga dumi ng manok, and then malalaglag doon sa may bandang gitna, at dito naman sa may kabila, dito ang lagdag niya mga kalapatids. Lagi lagyan namin ng kanal yan, kabilaan yan, at dito sa may dulo na yan, meron din kanal yan. Yung kanal na yan, doon magsisilbing lalabas sa may kabila mga kalapatids. Ayan. Dito dyan. Yan. Hanggang sa may side dyan. At hanggang doon, sa may dulo. Yan, dyan malalaglag yung mga dumi at tubig. Dyan magbabaybay. Diretso ron sa merong likod na yun mga kalapatids. So, ayan mga kalapatids. Ayan, ayan yung kanal na nilagay namin. So, hindi na gano'ng magkakabat dito pag in-spray ng tubig. Yan, marinis yung tignan na yan mga kalapatids. Yan. So, ito yung kanal sa gitna. Yan. Yan, so nilagyan ko yan ng pang-stirrup, na angle bar, na 1 1/2, and then 2x3 na napang-lings na 1.5 at long span. Ayun mga kalapatids. Tapos, doon sa plano, noon na wala yung hollow block na ito na pintada, dapat open to. And then, nakausap ko yung farm manager dito at si Boss Pao, mas maganda, ang sabi ko lagyan na ng hollow block dito para maganda siyang tignan. At para safety ka ako, para hindi makapasok yung mga ahas at saka yung mga kambing, hindi makalipat dito mga kalapatids. So ayan, at naayos na. At ito nga pala yung tapunan ng mga dumi ng manok, mga kalapatids, ito. Ayan. So dito dadaan yung mga dumi, ayan dyan. Tapos diretso rito, at dito ang labas, at papunta mo sa may creek na yon. So lahat ng mga dumi ng manok, doon magsisilbing mapupunta, hindi na ma-stack dito kaya magiging malinis. Ay mga kalapatids.
Yan. So yung palang mga ano na to, yung mga stand pala ng mga battery cage na ito mga kalapatids. Ayan yung mga stand na to, katulad dito, isa lang, pakita sa inyo. Ito pala, mga huling gawa ko na lang to. Nung pagdating ko rito, nakita ko, meron palang order si Boss Pao ng battery cage. And then, sabi sa akin yung farm manager na si Legneg, na baka magpagawa si Boss Pao ng, napatungan ng battery cage. Ngayon, nag-usap na kami ni Legneg at sinalo ni Boss Pao na ito nga. O sige, habang nandito ako, gagawin ko na kasi marami akong trabaho, marami akong ginagawa ko ng kalapati. So ito mga kalapati, ginawa ko na ito. So ano to, bali 25 pieces. Ang nangyari, nag-uwian na kami. Hindi ko alam na 22 pieces lang pala yung nagawa nito. And then nasa bahay na ako, nag-chat sa akin si Legneg na kung kailan ako pwedeng pumunta rito at kulang kasi yung frame na nagawa. Dapat yung frame na to ng kalapatid is 25 pieces. Naging 22 pieces lang. So pumunta ako ngayon dito, is Tuesday, para gawin, bali gawin 25 pieces, kinumpleto ko, gumawa pa ako ng 3. Ako naman kasi, pagka tinawagan ako at PPD ko, hindi ako nag-aalibay na, na-busy ko, na ganto-ganto. Basta ako may gawa mga kalapatids. Pupuntahan ko pag talaga libre ko. Ito nga, katulad nga ngayong araw ko, libre ko at binalikan ko at kinumpleto ko yung 25 pieces mga kalapatids. Ayun o. So, nabing sinakompis ko na lahat. Ayan, kompleto na yan. May ilaw na yan. Lahat yan, mga kalapatid. Sa iba, may ilaw pa. Ayan o. Kasi nalagyan. Ayan. So, yung lugar kasi na dito mga kalapatid, is lupa lang kasi to. Yung lugar na to. So, naisipan nila sa na ipagawa at para maganda nga naman tignan. Ayan o. Ayan ang kinalabasan niya. Hindi ko naman masasabing maganda tignan. Masasabi kong mas okay na at okay na kayo mga kalapatid. At sabi ng farm manager niya, maganda naman kinalabasan. So ito nga pala yung isang gate. Simpleng gate lang. Ito mga kalapatid ko. Yan. So ngayon yung mga kambing hindi na nakapasok dito. Yan mga kalapatid ko. Kaya kahit dito na ngayon at hindi na sila nagaling lang na bigla may pasok na kambing dito at magkakalat at manggugulog dito. Kaya nilagyan namin ng gate. Yung kabila na dulo. Yan mga kalapatid ko. Pasalamat nga pala ako kay Boss Pao. At Boss Pao, maraming salamat sa iyo at hindi ka nagsasawa na magpagawa ko sa akin. At shoutout ko pala si Ryan Rosia. Si Ryan Rosia, maraming salamat. At ito, maraming project na binigyan sa akin si Boss Pao Lumalibar. Sa mga nagtitiwala sa akin, customer, ipapasalamat ako sa inyo lahat at binibigyan niyo akong trabaho. Kaya ako mga kalapatid, sa totoo lang, gusto ko talagang naipagkaibigan sa mga businessman o sa mga mayayaman na tao. Ang habol ko kasi din mga kalapatid, hindi yung pera nila, hindi yung sitwasyon sa buhay. Ang habol ko sa kanila mga kalapatid, pag mga negosyante, ang habol ko trabaho. Alam ko kasi bibigyan nila akong trabaho. Ayan, katulad yan, si Boss Pao, sila Manuel Go, sila RK, at saka sila Boss Dre, kung sino-sino man yung mga negosyanteng tao. Ayan, katulad nila, binigyan nila ako ng trabaho, sila Mong Santa Ana. Ayan, sila Totol Diego. Marami kong project na nakuha sa kanila pagdating sa mga kulungan ng kalapate, sa mga lalagyan ng manok. Basta yung mga trabaho kayo ang mga kalapatids at kaya kong gagawin ko. Hindi ko naman gagawin, hindi ko kayang gawin na alam kong masisira ako mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, yan ang kinalabasan ng project kong huli kay Boss Pao Lumalibar. Ayan. Mga kalapatid po, at ako'y nagpapasalamat sa inyo at ako'y uuwi na at oras na lang din. Ang sinadya ko lang talaga rito is balikan yung 3 frame na kulang dito sa project namin ni Boss Pao Lumalibar. O sa lahat pala ulit ng mga magpapagawa, huwag sana kayong magsawa sa akin sa panonood ng mga video ko sa YouTube. At nagpapasalamat ako sa mga subscriber ko na hindi kayo nagsasawa. At maraming salamat muli sa mga nagtitiwala sa akin. Dito pala sa patungan ng battery cage ito, ang nagamit ko palang bakal dito is 120 pieces na square bar, mga kalapatid. At walang sumobra. Ang sumobra lang, mga kalapatid, is ganyang nakahaba lang. At yung mga kulang pa, pinagdidsong ko lang at para walang tapon, para hindi na rin magaso si Boss Pao. Yung mga pwede pagdidsong-didsongin at pinagdidsong ko na lang. At pwede namang weldingin at magagawa ng paraan. Kaya yung 3 kulang
Dahil yung tatlong kulang na frame na ganito, is na-remedyoan, yung mga tinatirang bakal, pinag-sulog-sulog ko na lang. So, ngayon, at okay na. At ito, at uwi na rin ako. At ito nga pala mga bakal na ganito, mga kalapatid. Yan, yung sa mga angle bar na yan, at sa mga parlings na yan, ang mga sumobra lang angle bar, mga kalapatid, is mga 6 na piraso lang. Pero nagamit yun, mga kalapatid. Ipapakita ko sa inyo yung sumobrang materialis dito kung saan ko ilagay, mga kalapatid. Ito, papakita ko sa inyo. Dito. Mga kalapatid, ito nga pala ipapakita ko sa inyo yung sumobrang materialis na walang tapon at meron pang pinagamitan. Ito, mga kalapatid. Ayan. Dito ko nilagay yung mga sobrang materialis. Kasi nung gumagawa ako ng loft doon, at nakita ko pagka umuulan, yung mga tauhan ni Boss Pao, pagka nagpapakain ng manok at nagigib ng tubig, nabababad sila sa tubig pagka nagbobomba sila. At saka yung deep well niya masisira kasi yung makina once na laging nababasa ng ulan. So ito, mga kalapatid, yung sumubrang materyales. Ayan. At dito nagamit, mga kalapatid, ayan o. At nilagyan namin ng bubong. O. Kaya dun sa mga nabiling materyales ni Boss Paulo Malbar, walang nasayang. Meron mang natira na lang, mga kapraso na lang, pero siguro magagamit pa yon once na meron pa kami naging project dito ulit sa susunod. Kung meron pa ulit gagawin, mga kalapatid. Ayun o. Hindi na ngayon mababasa yung deep well niya, mga kalapatid. Ayan. O. Ito kaya kasi ito tinatakpan kasi baka mamaya tirahin ng kambing yung takip, kaya ito tinatakpan. So dati kasi ito wala, mga kalapatid. Ipapasalamat nga pala ako sa mga kasama kong gumawa rito. Kay Arnold Eligio, kay JM, at kay Peter, at sa bayaw nga pala ni Roldan, at kay Roldan, at siyempre sa pinaka-special kong pinsan na magandang lalaki na kamukha ni Robin Padilla, si Daniel Ocampo. At nagpapasalamat pala ako rito sa mga tauhan ni Boss Paulo Malbar na magandang pakikisama rito sa akin sa farm na at pakitutungo. At tulad ni Sir Negneg, ni Harold, ni Angad, at yung number 1 favorite na logman ni Sir Paulo Malbar dito at sa kanyang farm na si Mr. Ken. Boss Paulo Malbar, sa ulitin, thank you sa tiwala mo. Maraming salamat.